So hi guys, magandang araw sa lahat. Nagbabalik na naman ako. Ako pala si Miss Rachel, OFW ako dito sa Saudi. So dahil sa hirap ng buhay namin, kasi pinanganak kasi ako na sa mahirap na pamilya. So ayun, naisipan kong mag-apply abroad. Kasi dahil ba naman sa hirap sa Pilipinas, hindi din ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ako nakapag-college, graduate lang ako ng high school, ganun. So, sa Pilipinas, mataas kasi standard sa Pilipinas kapag naghahanap ka ng trabaho, kailangan graduate ka, may natapos ka sa buhay, may diploma ka, ganyan. So, wala kaming choice na mga OFW na nag-DH, kundi unang pwedeng ma-applyan talaga is dito sa Saudi. Kasi nga, dito yung madali kang makaalis, dito yung 3 months na lang process, may employer ka na, kahit hindi ka marunong masyado mag-Arabic, is okay lang, ganun. So, dito sa Saudi is hindi siya mahirap applyan or hindi siya mahirap puntahan kung may agency ka na legit, like yung hindi yung hindi illegal, ganun. So kung legal yung agency mo, edi okay, maganda yon. Tapos ang age limit naman dapat is 24 ang minimum, so ganyan, 24 to 39, ganon. So ang pag-a-apply dito is kailangan, ang una lang is magpa-medical ka, ganyan, hanap ka ng agency. Tapos pangalawa is magpa-medical ka muna, first medical, ganyan, hanggat sa mag-passport ka, ganon. So hindi naman ikaw yung gagawa nun ng mag-isa, may kasama ka, which is ang tinatawag doon is agency, ganon. So pagkatapos nun, mag-passport ka or taga-probinsya ka, kagaya ko, so kailangan mong lumuwas ng Maynila. Pero pagdating mo sa Maynila is hindi ka basta-basta saan pumunta, kasi hindi pwede, kasi may rules na kapag aplikante ka, dun ka lang sa accommodation, ganyan, may guard kayo dun, hindi kayo basta-basta lumabas. Kaya yung sinasabi ng mga marites sa amin dati na pagdating daw sa Maynila is magtatrabaho kahit saan, nagsasayaw-sayaw, ganon. So hindi totoo yun, kasi kapag may agency ka, safe ka pagdating mo sa Maynila. So ayun, hawak ka nila. So mag-aantay ka lang dun ng 1.5 buwan. Tapos ayun, unang-una is mag-PDUS ka, mag-TESDA ka, OWA, ganon. Tapos magpalinis ka pa ng ngipin, ipantayin yung mga ngipin mo kung may sumusobra, ganon. So ganon ang pag-apply dito sa Saudi. So ang pinag-aralan lang namin dati is basic na words ng Arabic. So ayun, pagka tapos ng 3 buwan, ayun, pipirma ka na ng kontrata nun. Pagkatapos 1 week, flight ka na. Pagdating mo dito, ayun, susundin ka ng employer mo sa airport. Pagdating mo dito, pagpasok mo sa bahay ng amo mo, dun na nagsisimula yung pag-try ng patient mo, pagiging matatag mo. Dun mo na malalaman na paano yung mag-isa. Ano yung feeling ng mag-isa. Yung hindi mo nakasanayan sa Pilipinas, ibang-iba talaga pagdating dito. Lalo na kapag mahirap yung trabaho, masungit amo mo, masama ugali nila, ganun. So, doon, nagkaka-stress ka. Tapos, basta madaming result kapag nasa bahay ka lang, kulong, ganyan. So, ayun lang, dapat matatag ka lang. So, yun lang naman. Bye-bye.